Dear Papa Van, ako si Donna. Sa tuwing nakikita ko si Seth, ay kumukulo ang dugo ko. Aminado akong sa paglipas ng panahon tila nag-iiba na ang trato ko sa kanya kumpara nung una kaming magkakilala. Alam mo yung pakiramdam na parang ayoko muna siyang makita hanggat maaari. Pinaghanda kita ng makakain mo, malambing na bungad niya. Busog na ako, tipid na tugon ko habang nagtatanggal ng sapatos. Kararating ko lang noon mula sa trabaho. Hindi ba't nagkape ka lang kanina kamo? Sige na, kumain ka na. Eto, pinaghanda kita. Nananatiling malambing ang tinig niya. Ba't bang kulit mo? Kung nagugutom ka, kumain ka mag-isa mo. Pansin ko ang pagkagulat sa mukha niya pero wala akong pakialam noon dahil mainit talaga ang ulo ko. Kung tutusin, pwede niyang isiping may iba na akong mahal kaya ako umaasta ng ganun. Pero ang totoo, Papa Van, kaya ako nagkakaganon dahil pakiramdam ko hindi lang ang katawan ko ang pagod nung mga sandaling yun, kundi pati puso't kaluluwa ay pagod na rin sa buhay na pinili ko kasama siya. Musmus pa lang ako ay close na kami ng pinsan kong si Eunice. Ang mama niyang si Tita Leticia ang nagsilbing guardian ko habang nasa Bahrain si mama. Sa sobrang close nga nilang magkapatid ay pareho rin sila ng kapalaran sa pag-ibig. Parehong iniwan at ipinagpalit sa ibang babae matapos maanakan. Kaya hindi na bago sa amin ang pagsusungit nila. Nakilala na namin silang man-hater kumbaga. Naalala ko nga noon, may nagtangkang manligaw sa tiyahin ko. Pero sa pintuan pa lang ay pinagtabuyan na niya yung lalaki. Wag anya itong sumubok pa dahil wala na siyang planong makipagrelasyon pa. Meron pa nga yung sinabuyan pa talaga niya ng tubig pandilig sa sobrang kulit. Pati sa amin ni Eunice ay may pagka-strikta rin sila. Lalo na si tita. May makita lang siyang mga binatilyong lumalapit sa amin ay sinusungitan na niya kaagad. Oy, kayo. Anong pakay niyo sa anak at pamangkin ko, ha? Aba, kibabata niyo pa para manligaw, ha? Singhal niya sa mga bisita ni Eunice. Makalma, classmate lang po namin sila. Natural, lalapit sila sa akin dahil binabati nila ako ngayong birthday ko. Paliwanag ni Eunice. Ay, mainam ng malinaw. Tanging tugon ni tita saka sumimple ng alis. Maging sa paggala ay mausisa sila mama at tita sa detalye, Papa Van. Hindi sila basta-basta pumapayag nang hindi namin kasama ang bawat isa ni Eunice. Pero dahil sa kagustuhan naming mapayagan ay nagawa pa naming magsabwatan ng pinsan ko. Palalabasin namin kasama namin ang isa't isa para lang makagala. Kaso hindi nagtagal yon dahil nabisto rin kami ni tita. Hindi siya natuwa kaya in-expect na talaga naming masesermonan kami. Sa uli ay maayos naman niyang ipinaliwanag kung bakit kailangan nilang maging mahigpit. Dahil ayaw nilang matulad kami sa kanila ni mama. Maagang nagpadala sa bugso ng damdamin kaya maaga ring naging dalagang ina. Namamasukan sa isang catering service si Tita Leticia. Kapag may okasyon silang pinagluluto ay tinutulungan namin siya ni Eunice. Sa paghahanda ng mga recados, maging sa simpleng skirting ng table ay natuto rin kami sa kanya. At kapag kasalan ng kinikater nila, bakas lagi sa mukha ng tiyahin ko yung excitement. Hanggang sa minsan maaktuhan namin siyang tila ang lalim ng iniisip. O ma, okay ka lang? Husisa ni Eunice. Oo naman, hindi ko lang maiwasang matawa.
Tingnan mo nga naman, ang dami na naming kasalang napaghandaan. Pero ako mismo na nagluluto, hindi pa nararanasang mapakasalan. Saglit kaming natahimik sa sinabi niya. Parang papunta na kasi sa pagsesenti yung speech niya. Ani Eunice, pwede pa naman siyang mag-asawa kung gugustuhin niya dahil hindi raw kokontra si insan kung sakali. Masyado na akong matanda para dyan. Kaya kayo, huwag kayong nagmamadali. Wala munang magdonobyo, ha? Kailan naman kaya pwede, tita? Hirit na tanong ko. Saglit siyang napabuntong hininga. Saka nito sinabing, by college siguro ay pwede na. Sa sinabi ni tita ay pasimple na lang kaming nagtinginan ni Eunice. Alam kasi namin na masyado nang huli yung bilin ni tita para sa amin. Pareho na kaming nagpapaligaw ng pinsan ko nung mga oras na yon. Pero hindi naman kami basta-basta pumapatol sa kung sino-sino lang. Bukod sa itsura ay tumitingin din kami sa family background. At kapag nakikita naming medyo walang ambisyon sa buhay yung lalaki, matik na, busted na sa amin. Kahit papano kasi ay hangad din namin yung matinong klase ng boyfriend. Para kapag naipakilala na namin kina tita at mama, ay hindi naman kami mapahiya. Marami ring dumaang lalaki sa amin ni Eunice, kaso walang nagtatagal sa dami ng mga issues namin sa kanila. Third year college na kami nang makilala ni Eunice si Brian, anak ng politiko. Nag-aaral sa private university at may sarili ng negosyo kahit estudyante pa lang. Okay naman si Brian para sa akin. Mukha naman siyang mabait at gentleman. Low-key, kausap at hindi mo siya makikitaan ng anumang kayabangan sa katawan. Bukod dun ay pansin ko rin kung paano niya alagaan si Eunice. Noon pa lang ay nakikita ko nang makakasundo si Brian si Tita Leticia. At hindi nga ako nagkamali, Papa Van. Kita ko yung ngiti sa mukha ng tiyahin ko nang una niyang makilala si Brian. Yung mga ngiting yun ang pinapangarap ko ring makita kay mama balang araw. Nakakatuwa na sa paglipas ng panahon ay nawawala na rin yung pagiging man-hater ng tita ko. Ani Eunice, siguro na-realize daw ng mama niya na malungkot ding tumandang dalaga. Ikaw, Donna, kailan mo ipapakilala sa amin ng mama mo yung nobyo mo? Baling sa akin ni tita. Next time na lang, tita. Hinahanap ko pa. Pasimpleng biro ko. Medyo awkward yun sa akin dahil saktong single ako. Kagagaling ko lang sa break-up, Papa Van. Hindi ko lang pinapahalata dahil alam nila ay single ako mula noon. Bumili ako ng alagang aso para magsilbing diversion ng lungkot ko. Pero nang maging open na si Brian kina Tita Leticia, aaminin kong tila nape-pressure na ako. Kung nung high school ay pahirapan kami ni Eunice sa pagtatago ng BF namin, ngayon parang nagmistulang kompetisyon na ang pagkakaroon ng nobyo sa aming magpinsan. Parang kailan lang ang hihigpit nyo sa amin. Ngayon, grabe naman kung mam-pressure kayo ah. Pabirong sit ako kay tita. Nasa tamang edad naman na kayo ni Eunice. Kumpara sa amin ng mama mo noon, mga high school pa lang kami nang magkasunod kaming mabuntis. Paliwanag naman niya. Kahit may boyfriend na si Eunice ay wala pa rin namang nabago sa samahan namin. Mas naging masaya nga ang kwentuhan namin dahil laging si Brian ang topic namin. Kita talaga sa mukha ng pinsan ko yung contentment. Yung kasiyahan sa buhay niya sa pagdating ni Brian. Bukod kasi sa mga gala nila ay nagkukwento na rin siya ng tungkol sa intimate moments nila. Medyo naiilang pa nga ako nung una. Hindi kasi ako sanay na napag-uusapan namin ang sex life ni Eunice. Naku bes, kung ako sa'yo, dalian mo. You'll miss half of your life
kung wala kang sex experience? Bulalas niya sa katumawa ng malakas. That can wait. As of now, masaya naman ako kay Dustin. Pagtutukoy ko sa alaga kong aso. Pwede ba? Iba pa rin yung may jowa. Yung may kaharutan ka sa kama. Yung may kakwan ka. You know? Hindi naman kayang ibigay sa'yo yun ng aso mo, no? Hello? Anya dahilan para matawa kaming dalawa. At some point ay tama naman si Eunice. Nalilibang ako ng alaga kong aso. Pero hindi sapat yun para makakontento na lang ako sa pagiging single. Noong mga sandaling yun ay nakaramdam talaga ako ng inggit sa pinsan ko. Sa loob-loob ko'y parang mas masaya pa rin talaga yung may someone ka na nakakasama. Hindi ko maiwasang mapaisip, Papa Van, lalo na't grabe maka-exaggerate si Eunice ng kwento niya sa sex life nito. Yung tuwing matagal daw silang hindi nagkikita ni Brian ay nakakailang round sila sa kama. Tapos kapag nag-aaway raw sila, ay sex ang nagiging peace offering nila sa isa't isa. Alam mo yun, Papa Van? Yun yung mga detalye sa buhay niya na gusto ko rin sanang maranasan. Hindi sa pagmamalinis pero napaka-boring ko talaga kasing girlfriend. Manang na manang lang ako dun sa puntong hanggang holding hands lang ang kaya kong ibigay sa nakakarelasyon ko. Pero dahil sa pinsan kong si Eunice, parang nung mga oras ding yun ay gusto ko nang magpaka-wild, Papa Van. Yun din ang dahilan kung bakit nasabi ko sa sarili ko na sa susunod na magiging nobyo ko, magiging todo bigay na talaga ako. After graduation ay nagput up ako ng sarili kong wedding planner office. Sinuportahan naman ako ni Mama financially. Kinuha ko si Eunice bilang business partner since matagal na naming pangarap yon. Bukod sa preparations ng mga props and decorations sa mga kasalan, tumatanggap na rin ako ng catering service sa tulong naman ni Tita Leticia. Bilang beginner, hindi naging madali sa amin ang lahat. Marami rin kaming natanggap na mga criticisms sa trabaho namin. Meron pa ngang nag-cancela kahit katatapos lang ng meet-up sa client. Maging ang ma-reject at makumpara sa iba online ay na-experience na rin namin. Sa kabila ng mga yun ay nanatili kaming determinado ni Eunice. Nagpapasalamat din kami kina Tita Leticia at Mama na hindi nagsasawang i-motivate pa kami lalo. Hanggang sa nagagawa na rin naming tumanggap ng malakihang projects for wedding. Halos maiyak talaga kaming magpinsan noon, Papa Van. Dahil hindi namin sukat akalaing magiging successful ang lahat sa business venture na pinasok namin. Someday, kasal naman natin ang aasikasuhin natin, Bes. At ganito rin kaenggrande ang gagawin natin. Naluluhang ani Eunice. At sinong mag-aakalang makikilala ko lang pala sa kasalan yung lalaking kay tagal kong hinintay, Papa Van. Itago na lang natin siya sa pangalang Joseph. Tito siya ng isa sa naging client namin. Siyempre sa sinabi kong tito, ay gets nyo na siguro kaagad na malayo ang agwat ng edad namin. Pero iba kasi ang datingan sa akin ni Joseph. Hindi lang siya gwapo, Papa Van, kundi may tindig din siyang ang lakas makapalaglag panty. Sa sobrang lakas ng sex appeal niya, titig pa lang niya ay para bang nag-aaya na sa kama. Bukod dun ay napakabait at maasikaso rin siya. Kaya hindi ako nahirapang mahalin siya. Napakaromantiko rin siya sa text maging sa personal. Gusto ko yung pamamaraan niya ng panliligaw. May mga bitaw siya, Papa Van, na talaga namang nababaliw ako sa kilig. Dahil sa kagustuhan kong mas makilala siya, hindi muna ako nagkwento kahit kanino ng tungkol sa amin.
Kapag nagkikita kami ay sumisimple na lang ako ng alis sa office. Nung mga unang dates namin ni Joseph ay sa coffee shop at high-class restaurant pa lang kami nagkikita. Pero nang maging kami na ay pumapayag na ako sa hotel dates na trip niya. Oo, Papa Van. Si Joseph ang kauna-unahang napagbigyan ko ng pagkababae ko. At bilang baguhan sa sex, masasabi kong may angking kalakihan ang armas niya. Nahirapan talaga ako nung una. Nakulang na lang ay maiyak ako. Pero dahil sa gentleman siya ay na-enjoy ko na rin kalaunan. Bukod kasi sa pambihirang sukat niya ay magaling din siya, Papa Van. Naging maayos ang relasyon namin kahit patago muna, Papa Van. Wala naman akong planong ilihim ang tungkol sa amin forever. Kailangan ko lang talaga muna ng tamang tiyempo. Alam ko kasi na ang unang uusisahin nila kay Joseph ay ang edad niya. May possibility rin na pag-isipan nila siyang may asawa na. Pero tiwala talaga akong single siya, Papa Van. Masaya ako sa pagsasama namin ni Joseph. Walang araw na hindi niya pinaramdam sa akin na espesyal ako. Lagi siyang nagpapadala ng flowers at chocolates sa office. Kahit alam kong galing sa kanya nagpapanggap na lang akong walang alam. Di ikaw nang may secret admirer, biro sa akin ni Eunice. Basta kapag nakilala mo na siya, ako ang unang makakaalam ha. Hirit pa niya na tinanguan ko na lang. Nakita ko kay Joseph yung mga katangiang matagal ko nang hinahanap sa isang karelasyon, Papa Van. Yun bang matured na? Hindi na easy-go-lucky. Hindi mama's boy. At higit sa lahat, may disposisyon sa buhay. At kung ako ang tatanungin, gusto kong si Joseph na ang makatuluyan ko balang araw. Nang mabanggit ko sa kanya ang tungkol sa pangarap namin ng pinsan kong makasal sa lalaking mahal namin, pasimple siyang ngumiti saka humawak sa kamay ko. Hayaan mo. Balang araw, may haharap din kita sa altar, mahal ko. Usal niya sa kanya ako hinagkan sa labi. Pinanghawakan ko ang salitang yun, Papa Van. Noon ko nga napatunayan na seryoso talaga si Joseph sa akin. Katatapos naming magniig noon nang makatanggap ako ng chat mula kay Eunice. Nag-send siya sa akin ng picture ng kamay niyang may suot na singsing. Grabe ang tili ko noon sa sobrang pagkabigla. At the same time kasi excited ako para sa pinsan ko. Parang kailan lang nung nangangarap kaming mapakasalan sa simbahan. Tapos ngayon eto na. Ikakasal na siya. Bulalas ko. Gusto mo na rin ba? Teka, hanap lang ako ng singsing. Pabirong ani Joseph saka kami nagtawanan. Pwede lang naman, kako. Pero syempre hindi ganun kadali yun lalo na't hindi ko pa siya napapakilala kina mama at tita. Pero pinangako ko namang darating din kami sa tagpong kami naman na ang magpapakasal. Dahil sigurado na ako kay Joseph, Papa Van ay nagpasya na akong ikwento siya sa pinsan ko. Syempre unang naging kwentuhan namin noon ay yung tungkol sa naganap na proposal. Kung anong magiging motive ng kasal nila at kung saan nila gustong maganap. Nang magsimula na akong magkwento ng tungkol kay Joseph, ay dama ko namang masaya pa rin sa akin ang cousin best friend ko. Sa wakas, nahanap mo na rin siya. Naku ha, nangangamoy double wedding pa ata? Bulalas pa niya. Pwede rin naman, pero at least kamo. May papakilala na ako kay mama at tita. Excited na tugon ko. So tell me Bes, who's the lucky guy? Hirit ni Eunice kaya nagmadali akong ilabas yung phone ko. Nang ipakita ko na sa kanya ang mga pictures namin ni Joseph, ay pansin kong tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng pinsan ko.
Nakailang scan pa nga siya ng pictures noon. Para kasing may mali sa mga larawang tinitingnan niya. Bes, siya si Sir Joseph na tito nung naging client natin, right? Pagkukumpirma pa niya kahit hindi ko pa naman nababanggit ang tungkol doon. Nang tumango ako ay hindi ko na nagustuhan ang sunod na sinabi niya. Oh my God, Bes. I'm sorry to say but as far as I can remember, he's married. Parang hindi ko alam kung paano tatanggapin yun, Papa Van. Hindi raw maaaring magkamali si Eunice dahil tandang-tanda pa raw niya nang ipakilala si Joseph sa kanya bilang asawa ng tiyahin ng client namin. Bes, baka naman kamukha lang. Marami namang ganun, di ba? Baka namamalikmata ka lang. Pagdedepensa ko pa noon kay Joseph pero ang totoo ay nasasaktan na ako. Natigilan na lang ako, Papa Van, nang ipakita na sa akin ni Eunice yung mga pictures sa wedding na tinutukoy niya. Kung saan ko nakilala si Joseph. Maging yung tinutukoy niyang asawa ni Joseph ay naituro rin niya sa akin sa group pictures. Asar na ako noon dahil hindi ko naman napansin na asawa pala niya yung tinutukoy ni Eunice. Hindi kasi sila masyadong nagtatabi noon. Kasunod noon ay nakiusap na ako sa pinsan ko na wala sana munang makakaalam ng tungkol sa amin ng karelasyon ko. Sa sobrang galit ko, Papa Van, ay agad kong sinugod si Joseph sa hotel. Agad ko siyang kinumpronta sa natuklasan ko. Halos maiyak pa ako noon sa labis na sama ng loob. Hirap akong tanggapin na nagawa niya akong lokohin sa loob ng mahabang panahon ng relasyon namin. Nagwala ako noon pero nanatili pa rin siyang mahinahon para pakalmahin ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na ako ang mahal niya. Sinungaling, may pasabi-sabi ka pa na ihaharap mo ako sa altar tapos malalaman ko na lang na may asawa ka na pala? Hagulgol na sabi ko sa kanya. Donna, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nagawa ko lang naman yun dahil natatakot akong mawala ka sa akin. Sa'yo lang ako naging masaya ng ganito, Donna. Oo, may asawa nga ako pero yung mga sinabi ko sa'yo tungkol sa feelings ko, yung mga nasimulan natin, totoo yung mga yon. Kahit kailan hindi ko naramdaman sa kanya yung kaligayahan na naparanas mo sa akin. Handa akong iwan siya para sa'yo. Maniwala ka. Please, Donna. Nakikiusap ako. Huwag mo kong iwan. Hindi ko kakayanin. Hindi ko rin naman kagustuhang magsinungaling sa'yo. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Umiiyak na noon na sumamo niya. Galit talaga ako noon, Papa Van, pero siguro nga mas nangibabaw pa rin yung pagmamahal ko kay Joseph, lalo na nung marinig ko na ang paliwanag niya. Para bang biglang lumambot yung puso kong nagngingit-ngit lang dati sa galit. Masama ang loob ko sa natuklasan ko, Papa Van. Pero parang hirap din ang kalooban kong hiwalayan si Joseph. Lalo na't mas marami naman siyang nagawang mabuti sa akin kumpara sa isang pagsisinungaling niya. Nung sandaling yun, Papa Van, ay pinatawad ko rin siya kaagad. Kahit na nga may kabigatan sa dibdib, naisiping kabit lang ako ng lalaking mahal. Sa pagdaan ng mga araw ay mas naging mahirap sa akin ang lahat. Pakiramdam ko kasi ay kilala na ako ng misis ni Joseph. Marami na itong post tungkol sa pakikiapid ng asawa. Maging si Eunice ay nag-aalala na para sa akin. Nakailang payo na rin siya sa akin na hiwalayan ko na lang si Joseph dahil wala naman daw kapupuntahan ang relasyon namin. Gustuhin ko mang sundin siya, Papa Van. Hindi ko naman magawa dahil nga sa mahal ko talaga si Joseph. Mabuti na lang talaga at marunong magtago ng sikreto si Eunice. Pero sa totoo lang, Papa Van, ay napapagod na rin ako. Lalo na dun sa mga panahong hindi ko man lang siya magawang may pagmalaki sa social media. Natatakot kasi akong may makakilala sa kanya. Ayoko namang makaladkad sa kahihiyan ng pangalan ko, lalo na't
maaapektuhan sigurado ang negosyo namin. Tsaka inaalala ko rin sina mama at tita. Paniguradong hindi sila matutuwa sa relasyong pinasok ko. Simulat sa pool pa lang ay alam ko nang matindi ang galit nila sa mga babaeng tulad ko. Mga agaw ng may asawa. Biktima sila ng manlolokong mga lalaki. Kaya alam kong kahit kailan ay hindi ko makukuha ang suporta nila sa amin ni Joseph. Hanggang ngayon nahirap pa rin ang kalooban ko sa pagsisinungaling sa kanila. Natatakot akong baka kasuklaman nila ako kapag nalaman nilang pumapayag akong maging kabit lang ng lalaking mahal ko. Sa mga nangyayari, Papa Van, ay hindi ko maiwasang ma-stress lalo na sa tuwing napapamukha sa akin yung realidad na hindi na magiging posibleng mapakasalan ako ni Joseph. Naiinis ako kasi wala akong magawa kundi ang tanggapin na lang ang lahat. Pero alam mo, Papa Van, sa tuwing nakikita ko si Seth ay kumukulo ang dugo ko. Aminado akong sa paglipas ng panahon tila nag-iiba na ang trato ko sa kanya kumpara nung una kaming magkakilala. Alam mo yung pakiramdam na parang ayoko muna siyang makita hanggat maaari. Pinaghanda na kita ng makakain mo. Malambing na bungad niya. Busog na ako. Tipid na tugon ko habang nagtatanggal ng sapatos. Kararating ko lang noon mula sa trabaho. Hindi ba't nagkape ka lang kanina, kamo? Sige na, kumain ka na. Eto, pinaghanda kita. Nanatiling malambing ang tinig niya. Ba't ba ang kulit mo? Kung nagugutom ka, kumain ka mag-isa mo? Pansin ko ang pagkagulat sa mukha niya. Pero wala akong pakialam noon dahil mainit talaga ang ulo ko. Kung tutuusin, pwede niyang isiping may iba na akong mahal kaya ako umaasta ng ganun. Pero ang totoo, Papa Van, kaya ako nagkakaganon dahil pakiramdam ko hindi lang ang katawan ko ang pagod nung mga sandaling yon, kundi pati puso't kaluluwa ay pagod na rin sa buhay na pinili ko kasama siya. Mainit na naman yung ulo mo. May nagawa ba akong mali? Mahinahong tanong niya. Ikaw? Tayo ang mali. Pero sumusugal pa rin ako. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin ang lahat ng to. Todo asikaso ako ng kasal ng iba. Pero ako mismo, hindi mapakasalan ng lalaking mahal ko. Bakit? Kasi nga, kabit lang ako. Muli naman siyang humingi ng tawad sa lahat. Kasunod nun, ang pangakong sisikapin niya raw ayusin ang lahat sa pagsasama namin. Naiinis lang kasi ako, Papa Van, na yung kasal na pinapangarap namin ng pinsan ko ay magsisilbing imahinasyon na lang sa love story na pinili ko. Hindi ko alam, Papa Van, kung hanggang kailan ko kakayanin tong ganitong buhay. Alam kong nagkakasala ako sa pagpapatuloy ng relasyon namin. Pero alam ng Diyos na hindi ko naman ginustong mapasok sa ganitong buhay. Sa tuwing tatangkain ko kasing makipaghiwalay kay Joseph, ay nahihirapan ako. Hindi ko kayang iwan siya. Lalo na't hindi naman siya nagkukulang sa pagpaparamdam sa akin na mahal niya ako. Ganito ata talaga kapag nabubulagan ka na ng sobrang pagmamahal sa isang tao. Nagagawa mong tiisin at kayanin ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, Papa Van, ay naisakatuparan nga yung pangako sa akin ni Joseph. Naiharap nga niya ako sa altar, pero hindi para sa pag-iisang dibdib namin, kundi dahil sa misa ng kanyang mga labi. Oo, Papa Van, hindi kami pinalad magkaroon ng happy ending ni Joseph. Dinapuan siya ng malubhang sakit. Nung mga panahong yon ay hindi ako nawala sa tabi niya. At para patunayan sa kanya na mahal ko talaga siya,
Ipinakilala ko na siya kina mama at tita. Hindi naman sila nagalit lalo na't alam nilang may taning na noon ang buhay ni Joseph. Maging ang asawa niya, Papa Van, ay lakas loob kong hinarap. Nagkaroon ng sagutan nung una, pero kalaunan ay nakinig din naman siya sa pakiusap kong patawarin na si Joseph kahit yun na lang kako ang ipabaon niya rito bago man lang siya malagutan ng hininga. Hindi naman niya ako binigo, Papa Van. Tanggap naman daw niya ang naging kapalaran nilang mag-asawa. Nagpapasalamat pa nga siya sa akin dahil hindi ko raw iniwan si Joseph sa mga araw na kailangan niya ng makakasama. Kaya sa akin na rin niya pinagkatiwala ang buong burol ni Joseph, Papa Van. Masakit mang tanggapin ang naging ending ng kwento namin. Pero naniniwala pa rin akong may dahilan ang lahat. Hanggang dito na lang, Papa Van. Maraming salamat po. Kung nabubuhay lang siguro si Joseph, sigurado akong matutuwa yun dahil napadala ko na sa inyo itong kwento namin. Avid fan mo po kasi siya. Muli, Papa Van, salamat. Lubos na gumagalang, Donna.